Sa nakaraang kabanata, nagtapos ang labanan ng Jongnan Sect at ng Tyrant Sword Sect. Matapos ay binigyan si Yunan ng gantimpala ng headmaster ng Jongnan Sect, at nalaman niya rin ang naging sanhi ng pagkawasak ng kanilang angkan. Saka bumaba ng bundok at nagpaalam kay Haya at sa mga kaibigan. Lumipat ang eksena sa isang tavern kung saan maraming tao ang pinag-uusapan ng mga kaganapan sa Myrm, at may isang lasenggero ang walang pakundangang binabastos ang pangalan ng Desolate Fortress. At tsismisan pa ng dalawang tanga-tanga ay ang nangyaring labanan ng Radiant Demon Squad laban sa Blood Flame Sect at Blood Death Sect. Habang nag-uusap ay biglang may tumamang stick sa mesa at laking gulat ng lahat ng tao sa tavern, lalo na ang lalaking tsismoso. Dumating si Yunan at iginigiit na sabihin sa kanya ng lalaking madaldal ang detalye ng buong kwento niya kanina, sabay turo at titig ng matalim sa lalaking madaldal. Pagpapatuloy, nagsimula ang kabanata sa pagdating ni Won Chang at Yunan sa isang tavern. Habang naglalakad sa likod ni Yunan, mahigpit na nakakapit si Won Chang sa robe ng ating bida. Sa puntong iyon, ipinagyabang niya sa lahat ng naruroon ang emblem ng Desolate Fortress na nakaberde sa robe. Pagkakita ng mga tao sa emblem, nagulat ang lahat, lalo na ang lalaking madaldal. Hindi niya akalain na ang mismong pinag-uusapan nila kanina, ay nasa harapan na nila ngayon. Sa gitna ng tensyon, nabasag ang mesa ng mga lasenggero matapos ihagis ni Yunan ang kanyang stick dito. Habang nangyayari ang kaguluhan, may tatlong hindi kilalang martial artist na tahimik lang na pinagmamasdan ng lahat mula sa isang sulok. Pagkapasok ni Yunan sa loob ng tavern, agad silang naging sentro ng atensyon. Habang naglalakad, hindi maalis ang tingin ng mga tao sa kanila, lalo na kay Yunan na may bitbit na matinding presensya. Lumapit si Yunan sa lalaking tsismoso. Saglit silang nagtitigan, isang tensyonadong sagupaan ng mga mata. Sa una, tila handang lumaban ang tsismoso, ngunit hindi nagtagal, tila napaso siya sa tingin ni Yunan. Natinag, tumiklop. Habang unti-unting kinakain ng takot ang kanyang loob, nagsimulang magdahilan ng lalaki. Hindi raw niya intensyong insultuhan ang Desolate Fortress, pilit niyang nilulunok ang sarili niyang yabang, ngayon nakaharap na niya ang isa sa mga pinakakinatatakutan nila. Ngunit kahit anong paliwanag pa ang gawin ng lalaking tsismoso, halatang hindi kumbinsido ang ating bida. Sa halip na tanggapin ang mga dahilan nito, makikita sa kanyang mukha ang matinding galit at determinasyon. Dahan-daang iniangat ni Yunan ang kamay at hinawakan ng hawakan ng kanyang espada, isang kilos na agad nagpakaba sa lahat ng naroon. Natahimik ang buong tavern, tila ba huminto ang oras. Lahat ay napako ang tingin sa kanila, nag-aabang sa susunod na mangyayari. Hindi inalis ni Yunan ang matalim niyang tingin sa lalaking tsismoso. Sa bawat hakbang niya palapit, para bang unti-unting nilalamon ng takot ang kanyang kaharap. At sa isang malamig ngunit mariing tinig, bumasag si Yunan ng katahimikan. Sabihin mo sa akin, anong nangyari sa mata ng Swordmaster na si Chiang Mayong? Sa tanong na iyon, tila nayanig ang buong katawan ng lalaking tsismoso. Hindi siya agad nakasagot, halos manginig ang kanyang mga tuhod habang pilit iniiwas ang tingin kay Yunan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, sumingit ang kasama niyang isa pa, na pareho ring nanginginig sa takot. Napasigaw ito, tila desperado. Sandali lang, narinig lang namin to ha. Ang sabi nila, ang Blood Flame Sect raw ang may kagagawan. Ang mismong pangalan ng Blood Flame Sect ay sapat na upang magdulot ng kilabot sa sinumang makarinig. Para bang sa simpleng pagbanggit ng pangalan nito, ay may banta na agad ng kamatayan. Habang nanatiling nakatitig si Yunan sa kanila, mararamdaman mong hindi pa siya tapos. Hindi pa siya kontento, at sa likod ng kanyang malamig na katahimikan, may namumong pagnanasa para sa paghihiganti. Dagdag pa ng lalaki, may mga swordsman daw mula sa Blood Death Sect at Blood Flame Sect na nakipaglaban sa hanay ng Radiant Demon Squad. Isang matinding sagupaan daw ang naganap, at sa gitna ng labanan, ang Swordmaster na si Chiang Mayong ay matapang na hinarap ang panganib upang protektahan ang pamilya ng Minho. Sa narinig na iyon, unti-unting nagbago ang ekspresyon ni Yunan. Habang nakatitig pa rin sa lalaki, tila bumalik sa kanyang alaala ang mukha ni Chiang Mayong, ang kanyang guro, o marahil isang taong matimbang sa kanyang puso. Ngunit ang lalaking tsismoso, na noon pa man ay nanginginig na, ay tila tuluyang nawalan ng lakas. Nang mapagtanto niyang mas, lalo pang tumindi ang tingin ni Yunan sa kanya, para bang bigla siyang inatake ng matinding sakit sa tiyan. Napaatras siya ng bahagya, parang naiihi at natatae na sa sobrang kaba. Hindi na niya kinaya ang presyong dala ng presensya ni Yunan. At sa isang iglap, lumuhad siya sa harap ng ating bida. Hindi dahil sa pagpapakumbaba,
kundi dahil sa dalisay na takot. Paulit-ulit siyang humihingi ng tawad, halos magmakaawa habang sinasabi na wala siyang intensyon na bastyusan ang desolate fortress. Hindi niya raw alam kung sino talaga ang kaharap niya, at nagmamakaawang patawarin siya sa kanyang kawalang galang. Matapos ang ilang segundong katahimikan, sa wakas ay kumalma rin si Yunan. Bumantong hininga siya at bahagyang ibinaba ang kamay mula sa kanyang espada. Tila nawala ang bigat sa paligid. Tinignan niya ang lalaki na nakaluhod at sa malamig pero mahinahong tono ay sinabi. Ayos na, bayaran mo na lang ang mesa. Napangiwi ang lalaki pero sa sobrang tuwa na buhay pa siya, agad siyang tumango at halos lumuha sa pasasalamat. Maraming salamat, Ginoo. Ako na po ang magbabayad. Salamat, salamat. Nagtinginan ang mga tao sa loob ng tavern, hindi makapaniwala sa nasaksihan. Isang simpleng lalaki, muntik nang mawalan ng buhay sa harap ng isang alamat. Habang unti-unting bumabalik ang normal na ingay sa loob ng tavern, hindi pa rin maalis sa mga tao ang pagkamangha. Marami sa kanila ay palihim na nagbubulungan, habang pinagmamasdan si Yunan mula sa malayo. Hindi nila inaasahan na sa murang edad ng binata, ay nagagawa na nitong patahimikin ang mga mayayabang at magpakita ng presensyang tila isang ganap na master. Ang bata pa niya, pero yung tindig, parang veterano na sa larangan ng martial arts, bulong ng isa. Natural lang yan sa isang tunay na mandirigmang galing sa kilalang sekta, sagot naman ng isa pa. Sa desolate fortress, hindi lang lakas ang sukatan. Dignidad at kontrol sa sarili, yun ang tunay na sukatan ng isang master. Hindi man nagsalita si Yunan, ramdam ng lahat ang kanyang awtoridad. Nang makabalik siya sa kanilang table, tahimik siyang naupo, para bang walang nangyaring tensyon. Ilang saglit lang ang nakalipas. Ilang saglit pa, isang tinig ang bumasag sa katahimikan. Ikaw ba, si Yunan? Nagtaas ng tingin si Yunan. Sa harapan niya ngayon ay nakatayo ang tatlong nilalang na kanina pa pala tahimik na nakamasid mula sa isang sulok ng tavern. May suot silang simpleng kasuotan, ngunit hindi may kakaila ang maingat na galaw ng kanilang katawan, mga sanay sa pakikipaglaban. Mga martial artist, hindi sila bastos ang tono, ngunit may halong pagsusuri sa kanilang mga mata, parang nais makatiyak kung ang kaharap nga ba nila ay ang batang sinasabi ng mga chismis at alamat. Isa sa kanila ang nagsalita muli, bahagyang yumuko bilang pagpapakita ng respeto. Matagal na naming naririnig ang pangalan mo, pero ngayon lang kami nagkaroon ng pagkakataong makita ka ng personal. Matapos ang panahon ni Baek Giran at Namgang Huashin, na binansagan bilang puting kilan, isa sa mga alamat ng bagong henerasyon, tila nakatagpo ko ang susunod na pag-asa ng desolate fortress. Kasunod ng papuring iyon, bahagya siyang yumuko. Isang pagpapakita ng mataas na respeto, hindi lamang bilang isang mandirigma, kundi bilang isang taong kumikilala sa tunay na potensyal ng iba. Ako si Jin Yul, dagdag pa niya. Mula sa pamilyang Jin sa Shaanxi. Agad na nakatawag pansin ang apelyido. Ang pamilyang Jin ay isa sa mga kilalang angkan sa mundo ng martial arts, kilala sa kanilang political influence at mastery sa pressure point techniques. Isang pamilya na hindi basta-basta lumalapit sa kahit kaninong baguhan. Tahimik lang na tumango si Yunan, pagkatapos ng ilang segundo, nagsalita na rin siya. Ako, ay kasapi ng Radiant Demon Squad. Sabay ng pagpapakilalang iyon, bahagya siyang lumingon sa kanyang likuran at itinuro si Won Chang, at ito, sabi niya habang pinipigil ang ngiti, siya si Yunan. Napatingin si Jin Yul sa direksyon ni Won Chang. Isang awkward na katahimikan ang sumingit sa pagitan nila, bago napailing si Jin Yul at bahagyang natawa. May gana pa pala kayong magbiro. Ang tensyon ay bahagyang nawala, napalitan ng mas magaan na atmosfera. Ngunit halatang hindi pa kumbinsido si Jin Yul. Bagamat may ngiti sa kanyang labi, ang tingin niya kay Yunan ay nanatiling matalim, waring sinusuri ang bawat kilos, bawat titig, bawat kumpas ng ating bida. Marahan siyang umiling at saka nagsalita sa kalmadong tinig. Hindi ko iyon basta paniniwalaan, aniya. Ang alam ko, at base na rin sa narinig ko mula sa mga tao rito sa Shaanxi, ang tinatawag na Rising Star ng Desolate Fortress ay isang napakabatang master. Ngunit ang lakas daw niya, ay sobrang taas, na halos hindi natugma sa kanyang edad. At sinasabi rin nila, na ang batang iyon ay nasa Shaanxi ngayon. At marahil, ikaw iyon. Halos sabay na napatingin ang mga tao sa paligid, unti-unting nagiging tahimik muli ang tavern. Ang mga salitang binitawan ni Jin Yul ay tila nagpalutang ng bagong bigat sa hangin. Hindi ito banta, ngunit isang tahasang paghaharap ng katotohanan. Bago pa man makasagot si Yunan, agad nang sumingit si Won Chang na nakaupo sa tabi niya. Aba, matalas nga ang pandinig nitong mama, aniya sabay ngiti.
Tama lahat ng hinala niya. Napailing si Yunan, tila hindi na rin nag-abala pang itanggi. Ngunit kahit walang kumpirmasyon na malinaw, sapat na kay Jinyul ang mga reaksyon nila. Patuloy pa rin siyang nakatitig sa ating bida, ang kanyang mga mata ngayon ay hindi na lamang nag-uusisa, ngunit tila nagkukumpirma na rin. Kaya pala, wika ni Jinyul, kung kasapi nga kayo ng Radiant Demon Squad, ibig sabihin ay magtutungo kayo sa Namjoon. Sa pagbanggit ng pangalang iyon, may kaunting tensyon na muling sumingit. Ang Namjoon ay hindi basta lugar, isa, itong rehiyong kilala sa mga kaguluhan, at sa mga lihim na hindi basta sinasalubong ng sinumang normal na mandirigma. Ang pagpunta roon ng Radiant Demon Squad ay indikasyon ng isang misyon, o baka isang digmaan. Muling nagsalita si Jinyul, sa mas magalang at mababang tinig. Hindi na ito tulad ng nauna, wala na ang pagsusuri sa kanyang mata, kundi isang tahimik na pag-amin ng respeto at pagnanais. Kung maaari, nais sana naming makisabay sa inyong paglalakbay. Bahagyang napatigil si Yunan, halos hindi siya agad nakapagsalita. Ang malamig niyang ekspresyon ay nabasag ng bahagyang pagkagulat, at marahang kumunot ang kanyang noo. Hindi niya inasahang ang isang tulad ni Jinyul, na mula sa isang maimpluwensyang pamilya at may sarili ring lakas, ay bigla na lamang hihiling ng ganoon. Bago pa man makapagtanong si Yunan, agad nang nagsalita si Jinyul, para bang inunahan na ang anumang posibleng pagtanggi. Alam kong ang kahilingang ito ay tila kawalang galang, lalo na't ngayon pa lang tayo unang nagkakilala, aniya, sabay bahagyang yuko. At siguro, para sa iba, masyado itong padalos-dalos. Naniniwala ako na ang pagkakataong makalapit sa isa sa mga kinikilalang master ng Desolate Fortress, ay isang bihirang pagkakataon. Isa itong landas na hindi basta na ibibigay, kundi pinaghihirapan. Kaya ako'y umaasa, hindi para sa proteksyon, kundi para sa koneksyon. Isa sanang paglalakbay na magsisilbing simulan ng ugnayang may dangal. Tahimik si Yunan sa ilang saglit, ngunit sa likod ng kanyang malamig na mata, kita ang bahagyang paggalaw ng kanyang isipan. Hindi agad sumagot si Yunan sa hiling ni Jinyul. Sa halip tumingin ng diretso sa lalaki, ang tinig niya'y malamig pero matalim, puno ng kuryosidad at pagsusuri. Paano mo nalaman kung saan kami tatango? Isang simpleng tanong, ngunit may bigat. Dahil ang Radiant Demon Squad ay bihirang maghayag ng galaw. Ang kanilang misyon ay kadalasang lihim, at kung may nakaalam ng kanilang susunod na hakbang, ibig sabihin ay may malalim na pagbabantay o mas malawak na intelligence network sa paligid nila. Hindi nagpakita ng alinlangan si Jinyul. Sa halip, mahinahong ngumiti, at sa tinig na walang yabang, sinimulang ipaliwanag ang kanyang panig. Matapos ang labanan sa pagitan ng Jongnan Sect at ng Tyrant Sword Sect, ay hindi maiiwasan na mapasama rin sa usapan ng Radiant Demon Squad, at ang Mount Hua Sect, hindi na rin tahimik sa mga galaw nito. Kayo ang naging epicentro ng mga bulong-bulungan. Mula sa mga tavern, tagong mga eskinita, hanggang sa mga palengke, lahat ay gustong malaman kung ano ang susunod na mangyayari. At kahit kami, na mula sa tinatawag niyong maliliit na martial families, ay hindi rin bulag. Kung may pag-ugong sa hangin, kami ang mga unang nakaririnig. Hindi man kami kabilang sa malalaking sekta, bahagi pa rin kami ng mundong ito. At kapag may gumalaw ng tulad ng Radiant Demon Squad, ramdam yun kahit sa pinakailalim ng martial world. Hierarchy. Sa kanyang mga salita, hindi lamang impormasyon ang ipinapahayag ni Jinyul. Ipinapakita rin niya ang lalim ng kanyang pananaw, na kahit hindi siya kabilang sa mga pinakamakapangyarihang grupo, hindi siya ignorante sa mga kilos ng mundo. Tahimik si Yunan. Kita sa kanyang mata ang bahagyang paghanga, kahit pa hindi siya sanay magpakita ng damdamin. Ang sagot ni Jinyul ay hindi lamang makatuwiran, ito'y nagpapaalala sa kanya na hindi lamang mga kilalang pangalan ang gumagalaw sa mundo. Minsan, ang mga hindi mo inaasahan ang mas matalas ang paningin. Matapos ang mahabang sagutan at maingat na palitan ng salita, tinitigan niya si Jinyul, tahimik, walang sinasabi, ngunit ramdam ang bigat ng kanyang tingin. Para bang binabasa niya ang kaluluwa ng lalaki sa harapan niya, sinusukat kung ang bawat salitang binitiwan nito ay may lihim na layunin o tunay na hangarin. Sa wakas, bumitaw ng salita si Yunan. Aalis kami, pagkatapos naming kumain. Hindi ito paanyaya, isa itong simpleng pahayag ng desisyon, at sa pagitan ng mga mandirigma, sapat na iyon bilang pagtanggap. Agad na tumayo si Jinyul at bahagyang yumuko. Ang kanyang dalawang kasama ay sumunod, parehong nagpakita ng respeto. Maraming salamat, sabi ni Jinyul, at sa tono ng kanyang tinig, dama ang tunay na pasasalamat. Hindi lang dahil sa pinayagan silang sumabay, kundi dahil pinili siyang pagkatiwalaan, kahit pa sa mumunting antas.
Lumipat ang eksena. Ang hangin ay malamig. Habang tahimik ang paligid, si Won Chang ay tila balisa. Nakatingin lang siya sa ibaba, ngunit hindi ang landas ang kanyang tinitingnan, kundi ang alaala ng nakaraan. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang matitinding eksena ng nakaraang labanan, ramdam pa rin niya ang kirot sa kanyang katawan. Biglang naputol ang katahimikan ng paglalakbay ng malakas na sigaw ang umalangaw mula sa likod. Isang balita ang yumanig sa buong martial world. Sigaw iyon ni Won Chang, habang sabik na nagkukwento sa mga kasama. Ang kanyang tinig ay matinis, ngunit may lakas na halos nagpagalaw sa mga dahon sa paligid, parang sariling bersyon ng Lion's Roar of Shaolin. Yung yunan ng Desolate Fortress, pinugutan ng ulo ang isa sa mga elder ng Tyrant Sword Sect. Napatigil sa paglakad ang ilang martial artist na nakasabay nila sa daan. Halos sabay-sabay na napalingon ang mga kasama niya. Bulalas pa niya, ang kanyang sariling roar daw ay maaaring maging karibal pa ng Lion's Roar of Shaolin. Patuloy lang na nagyayabang si Won Chang sa mga babaeng nasa likod niya at sinasabing dahil sa kanyang roar ay lahat ng martial artist ng Jongnan Sect at Tyrant Sword Sect ay napalingon sa kanya. At sana raw ay dapat sila mismo ang nakakita ng buong pangyayaring iyon. Nang marinig iyon ni Jin Yul ay hindi siya makapaniwala na marunong din pala magbiro ang isang mandirigma mula sa Desolate Fortress. Habang patuloy na nagbubulungan ang mga martial artist sa paligid, isa sa mga babaeng kasama nila ang hindi nakatiis. Tumindig ito mula sa kinatatayuan ni Won Chang at nagtanong, halatang may halong pagdududa at kaba sa kanyang tinig. Totoo ba talaga, si Young Master Yong Yunan, ang pumatay sa isang Tyrant Sword Elder? Muling nagsalita si Yunan na mukhang naririndi na sa mga bulong-bulungan at sinabi. Hindi naman ganun ka-impressive, napatingin sa kanya ang ilan. Ngunit bago pa man makapagsalita ang iba, si Won Chang ay muli na naman sumabat. Aniya habang tumatango, bago pa man siya dumating ay halos bangkay na ang kalaban. Pinagod na ng tatlong senior, Jeryong, Myeongkon, at Daejeon, hanggang sa wala nang maiwasto ang katawan. Itinaas niya ang hintuturo at idinugtong, ang ginawa lang daw ni Won Chang ay tapusin ang laban, linisin ang paligid. Pero kung tutuusin, ang totoong finishing blow, yung tunay na malinis at mabisang saksak, galing kay Young Master Yunan. Nagkatawanan ng iba, bahagyang nakahinga ang tensyon. Pero ang lalaking may lilang robe, tahimik lang. Wala siyang sinasabi, para bang may inaalalang detalye na hindi pa niya pinoproseso. Pagkalipas ng ilang oras, nagpa siya ang grupo na magpahinga. Sa tabi ng ilog na dumadaloy sa katahimikan ng kagubatan, inayos nila ang pansamantalang kampo. Si Won Chang ang tumayo't nagboluntaryong maglaro sa paligid ng paghahanap ng mailap na hayop, baka raw makakuha ng karne para sa hapunan. Ang dalawang babae na bahagyang hiwalay sa grupo. Ang isa na may tahimik, halos hindi nagsasalita, ngunit sa kanilang mga mata, may balak. Sa kabila ng ngiti sa labi, halatang may iniisip. Hindi malinaw kung tungkol sa laban, sa samahang nabubuo sa grupo, o sa sariling layuning pilit nilang tinatago. Nagbuluntaryo ang dalawang babaeng sumama kay Won Chang sa pangangaso ng mailap na hayop sa gubat, at agad naman itong sinang-ayunan ni Won Chang nang may ngiti pa sa labi. Sa ilalim ng anino ng matandang punong kahoy, nakaupo, si Jin Yul habang pinagmamasdan si Yunan umiigib ng tubig sa sapa. Banayad ang agos ng tubig, at tila ba ang hangin mismo'y nakikiramdam. Young Master Yunan, biglang sambit ni Jin Yul, habang nakatanaw sa ating bida, kaliwete ka ba? Napalingon si Yunan, bahagyang kumunat ang noo. Kanang kamay ang gamit ko sa espada, kaunti lang ang alam ko sa mga unarmed techniques. Hindi siya tumatawa, hindi rin seryoso. Nagsalita lang ng diretso, walang alinlangan. Ngunit si Jin Yul, may mapanuksong ngiti sa labi. Isa yung ngiti na hindi mo alam kung galing sa pilya, sa plano, o sa panganib. Ah, ganun ba, sabi niya, dahan-dahan ang tinig. Sa sumunod na sandali, ang kanyang kamay ay dahan-daang gumalaw. Mula sa ilalim ng kanyang manggas, isang patpat na kutsilyong nikantab ang unti-unting lumitaw. Ang kaliwang bahagi mo, iyan ang kahinaan mo, mahinahong sambit niya. Sa biglaang pagputok ng linya, hindi na nag-atubili si Jin Yul. Parang kidlat ang kanyang galaw, mabilis, malinis, walang babala. Isang pagsaksak na direkta sa tagiliran, tanda ng mahaba niyang pagsasanay sa assassinations o mga lihim na disiplina. At mukhang nasisiguro na niya ang pagpaslang sa ating bida. Nang malapit nang tumama ang kutsilyo sa likod ni Yunan ay sa isang iglap, isang mabigat na sword slash ang tumama sa likod ni Jin Yul na magtatangkang sasaksakin si Yunan. Nagulat ang lalaking assassin at hindi niya inaasahan ang pagdating ni Won Chang bilang nakaalalay sa likod ng ating bida.
Sa lakas ng hampas, tumilapon ang asasin palayo, at diretso sa ilog. Wala na siyang malay bago pa man bumagsak ang katawan sa malamig na tubig. Ang tubig ay bahagyang nag-alsa, ang katahimikan ay muling bumalik. Sok! Inaasahan ko na yun, bulong ni Yunan habang hindi inaalis ang tingin sa katawan ng walang malay na asasin. Dahan-daang bumagsak ang ilang hibla ng buhok mula sa kanyang ulo, at doon nila nakita ang natatakpan palang bahagi ng buhok nito. Isang pulang kulay, isang palatandaan ng Blood Flame Sect. Assassin, bulong ni Won Chang, na ngayon ay lumalakad palapit, hawak-hawak pa ang nag-iinit pang sandata. Pinadala siya para tapusin ka habang mababa ang depensa mo. Tumango si Yunan. Nasaan ang mga kasamahan niya? Tanong ni Yunan. Nabanggit nila kanina na mga anak raw sila ng isang opisyal, ibig sabihin, may mas malaking plano sila. Malamang, tatawirin nila ang ilog ng 300. Sa pagitan ng mabagal na paghinga, habang nakahandusay pa rin ang dalawang babae sa damuhan. Pagkatapos ay nagsimula ng dumilim ang paligid, narinig ang marahang tinig ni Yunan. Marahil ang grupo nila ngayon, ay halos kalahating araw na lang ang layo mula sa susunod na destinasyon. Kailangan nating kumilos, dagdag niya. Lumipat ang eksena, isang bagong lokasyon. Xian, ang pusod ng estratehiya at kapangyarihan. Ang lungsod ay tila obra ng arkitektura at sigasig. Sa loob ng isang pribadong bulwagan, kung saan nakatayo si Chiang Mayong na nakasuot ng putit pilak na robe. Nakabenda ang ulo na halatang napinsala ang kanyang isang mata sa labanan, ngunit may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Sinalubong nila ang pagdating ng dalawang junior at sinabi niya kay Yunan. Narinig kong may ginawa kang hindi ka panipaniwala. Sambit niya habang may bahid ng ngiti sa labi. Pinatay mo raw ang isang elder ng isa sa 13 heavens. Tumigil siya sandali, parang sinusukat ang bigat ng sariling mga salita. Ni ako, hindi ko pa nagagawa yan. May halong respeto at pagkagiliw sa tono ng kanyang tinig. Nagulat ang dalawang junior nang makita nila ang sinapit ng kanilang senior laban sa Master ng Blood Flame Sect. Sa gitna ng katahimikan, makikita si Yunan sa kabilang panig ng silid, nakatayo ng tahimik. Hindi siya sumagot. Ang kanyang mga mata, nakatingin sa kalagayan ni Chiang Mayong, at puno ng di mapaliwanag na pasensya at galit. Kung sa tingin mo'y tapos na ang laban, nagkakamali ka. Mas madilim pa ang susunod na kabanata, at ang tunay na panganib ay hindi pa lumilitaw. Kung gusto mong malaman ang susunod na galaw ni Yunan at ang lihim sa likod ng Blood Flame Sect, huwag kalimutang i-like, i-subscribe, at i-hit ang notification bell para di ka maiwan sa laban. Tuloy-tuloy ang ating kwento dito sa channel, kaya samahan mo ako sa bawat suntok, saksak, at revelasyon.